Kumusta po? Hindi po makontak ang tinatawagan ninyo. Pansamantalang hindi makakasagot. Ngayong taon, ang Samahan ng Pagkain ng Bansang Sentral ay nagpadala lang ng isang tao. Ang lakas ng loob nila. Ang paligsahan ng Diyos ng pagkain ay mabigat na trabaho. Ang ibang mga koponan, 3 man lang, o 4 hanggang 5 katao ang sasali. Ang pagkaing Bansang Sentral ay talagang hum-ina na. May kalahok pa nga na hindi makabuo ng buong koponan. Anong nangyari? Wala pa ring nakontak. Mga walang utang na loob, kahapon, sabi nila darating sila. Tapos ngayon, lahat sila may dahilan para umayaw. Hindi na kailangang maghula. Halatang si Mateo, ang mabait na iyon ang bumili sa kanila. Wala na. Tapos na ang lahat. Hoy, hindi ba't si Presidente Leo at ang kanyang gwapong chef? Malabo ba ang mata ko o nagkakamali ako? Bakit kayong dalawa lang? Pinapahinga ko lang ang mga chef. Paligsahan lang ng mga chef to. Sapat na ako, at saka. Sinabi ko na noon, lahat kayong nandito ay basura. Ay, maliban sa'yo. Ikaw, basura ka. Nababaliw na ba si Bianca? O alam niyang hindi sila mananalo, kaya sumuko na lang. Baka gusto nilang magalit ang lahat para masaktan at mag-withdraw dahil sa injury, o baka gusto nilang makipag-away sa mga chef para may kasamang bumagsak? Akala ko may matalinong plano. Gusto palang magsabay na masira. Balita ko magaling ka sa paghiwa. Parang ang pag-ukit ng tokwa ay isa ring uri ng pagkain. Yan ang sinabi ninyo kahapon, di ba? Bagong patakaran sa paligsahan. Dapat maluto ang mga sangkap. Kung hindi, hindi ito ituturing na tapos na. HMP. Array. Ang galing talaga ng komite. Na-block nila ang plano ng ilan. Na mag-shortcut. Mamamatay ka ngayon. Sabi ko, kahit si Jesus ay hindi ka mapipigilan. Ito ang Bansang Sentral, hindi lugar ni Jesus. Ito ang paligsahan ng Diyos ng pagkain. Sa teritoryo ko to. Kalokohan. Paano makakasali ang mga Chang sa paligsahan ng Diyos ng pagkain? Ikaw pala si Luis, isang tsanggero na nakapasok sa paligsahan ng Diyos ng pagkain. Bibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka ng kusa. Huwag mo akong pipilitin na paalisin ka ng mga gwardya ko. Ginoong ba, siya po ay. Tumahimik ka. Bianca, mula nang mamatay ang matanda mong ama, lalo kang sumusobra. Akala mo kung sino ka na. Ang kasal na inayos ko para sa'yo, ayaw mo pang tanggapin. Napakalaki ng respeto ko sa inyo noon. Ngunit ngayon, para lang makuha ang lihim na result, pinipilit ninyo akong pakasalan si Mateo. Ang hayop na iyon. Ano, naghihimagsik ka na? Walang galang at walang modo. Ngayon nga lang, talagang, ikaw. Ang inay ng matandang aso, hindi ka ba napapagod? Pasensya na, hindi dapat kong ininsulto ang aso. Pagkatapos ng lahat, ang aso ay mabuting kaibigan ng tao. Sige. Bianca, nakahanap ka talaga ng isang mabuting aso na magtatanggol sa'yo. Batok sa pagsasalita. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na masarap na pagkain. Ito pala ang itinuturing na numero 1 masustansya at banal na pagkain para sa kagandahan, ang nilagang itlog. Talaga namang karapat-dapat si Ginoong Ba bilang Pangulo ng Samahan ng Pagkain. Una, sinusuri ang mga guhit ng itlog gamit ang palad. Pagkatapos, hinusay-hinusay ito gamit ang kutsara upang pantay-pantay ang init na natatanggap ng itlog sa tubig. Ang galing ng pamamaraan na ito, talagang kahanga-hanga. Anong pinagtatawa mo? Wala lang. Naalala ko lang ang isang masayang bagay. HMPH, kung natatakot ka, sabihin mo na lang. Tulad lamang ng isang taong katulad ni Ginoong Ba, na may ganoong husay sa pagluluto, ang maaaring matawag na haligi ng mundo ng pagkain sa Bansang Sentral. Sa ngalan ng mundo ng pagkain sa Bansang Sentral, salamat sa iyong haliging, nakakasagabal lang. Upang ipagpatuloy ang masarap na pagkain, tapos na ang nilagang itlog. Iniisip mo ba kung paano aalis ng nakagulong? Ito ba ang tinatawag mong masarap na pagkain? Bigyan mo lang ako ng 3 minuto, talunin kita. Ito na ba? Ito na ba yung sinasabi nilang? Tama, ito ay steamed egg. Isang simpleng steamed egg lang. Wala namang pinagkaiba sa hard-boiled egg ko. Anong ginagawa niya? Sinira niya yung steamed egg. Hindi niya siguro gagamitin yan. Itim na bagay na yun para magkulay, maputlang kulay ng egg custard. Pero, di naman pwedeng gumamit ng itim na tubig para baguhin ang kulay. Sayang, sinira nga niya. Nakakatakam tingnan, ang itim-itim.
Sayang talaga, yung original na steamed egg. Kaya pa sana makipagkumpetensya. Sa hard-boiled egg ni Lolo ba, mas magaling pa rin talaga ang veterano. Ano tong maitim-maitim? Di ko yan kakainin, baka malason ako. Parang baboy na di marunong kumain ng masarap. 500,000 bawat mangkok. Sino ang kakain ng steamed egg na may toyo? Kung walang kakain, tataasan ko na ang presyo. 1,000,000, may gustong sumubok. Lolo, anong nangyari sa'yo? Lolo, Ayos, sakto. Kitang-kita na kulang sa nutrisyon ang matanda. Kung puro kamatis lang ang kinakain, paano gagaling ang katawan? Halika, Lolo, kumain ka ng masustansya. anong ginawa mo sa lolo ko? Papatayin kita. Lason siguro yan. Dali, pagsukahin mo, baka sakaling mailigtas pa. Pulihin siya. Mga taang bulad. Sandali. Ano yung kinain ko kanina? Dangshen. Nilagyan ko ng dangshen. Ang matandang ito, kitang-kita na kulang sa nutrisyon, kaya ginamit ko ang pagkain bilang pampalakas. Ito ang pinakamataas na antas ng pagluluto sa bansang sentral. Medicinal na pagkain. Ano, sa tagal kong pagiging Cusinero, ngayon ko lang nalaman na pwedeng gamutin ng pagkain. Nabighani talaga ako. Kaya pala ang isang putahe ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Gusto ko ring matikman ang pakiramdam ng pagiging bata ulit. Ang medicinal na pagkain ay dapat akma sa kondisyon. Espesyal na kaso lang iyon kanina. Ang tunay na pagbabalik sa kabataan. Ako si Son Liang, ang pinuno ng pamilyang Son. Sa murang edad mo, mayroon ka ng ganitong kahusayan sa pagluluto. Ang pagluluto sa bansang sentral ay may magpapatuloy na. Xiao Meng, halika't magpasalamat sa ating tagapagligtas. Hoy, Lolo Son. Sandali lang, payo ko sa'yo. Mas mabuting magpatingin ka, napakaganda ng epekto, malamang ay may ipinahid na bawal na gamot. Ikaw, naglakas loob ng lasunin ng lolo ko. Hintayin mo lang, anong hinihintay nyo? Dalhin nyo agad ang lolo ko sa ospital. Ang iyong hamak na paraan, hindi mo ako maloloko. Pagkatapos ng paligsahan, ako'y makikipag-ugnayan sa industriya ng bansang sentral para ipagbawal ka. Upang may tama ang kinaugalian. Isa kang bulok, matandang, at mataas ang posisyong baliw na aso. Ngayon ko lang naunawaan kung bakit ang industriya ng bansang sentral ay palaging natalo. Luis, nasaan ang mga kasama mo? Mag-iisa ka lang. At naniniwala kang mananalo ka sa paligsahan ng Diyos ng pagkain. Pwede nang maging isang buong koponan ang isang tao, kaya bakit ko pa kailangan ng kasama? Tungkol sa paligsahan, kung gusto kong manalo, mananalo talaga ako. Madaling magyabang. Si Ginang Bianca, malaki ang tiwala sa'yo. Ayon sa postahan, kapag natalo ka, lahat ng pag-aari niya ay mapapasa Ginoong Mateo, kasama na ang kanyang sarili. Wala ka bang pinag-aalala? Ano ngayon? Kaya, pwede kitang tulungan. Hindi ako magaling bilang head chef, pero bilang assistant, may konting talento naman ako. Array. Nakita mo ba? Ang mga kagamitan mo sa pagluluto, may nanira. Konti na lang ang oras, pwede kitang tulungan. Pero, ang secret recipe mo, kailangan mong ibigay sa akin ang kopya. Akala mo maniniwala ako? Ang mga kagamitang ito, si Mateo talaga ang may pakana. Alam ba niyang nandito ka? O alam niya? At nagtatanghalan ba kayong dalawa sa harap ko? Nabigo? Hindi. Matagumpay. Mabuti. Ngayon, tingnan natin kung paano siya mamamatay, at pati na rin si Bianca. Kapag natalo siya sa postahan, maghintay ka lang. Walang atubiling kumilos. Karapat-dapat kang maging apo ko. Noon, pinapasalamatan mo pa siya, sa pamamagitan ng binata, hahaha. Panandalian lang yun para makapaghanda. Ikaw, tulungan mo ng palihim si Mateo.
Ang sino mang lumaban sa aking apo, dapat mamatay. Kapag namatay na siya, ang recipe ng medicinal cuisine. Natural na magiging saangkan ng Mateo. Matalino po ang puno ng pamilya. Na walang anumang masamang epekto, ang pagbabalik sa kabataan. Ang ganoong secret recipe ay dapat lamang maging saangkan ng Mateo. Solid wood table. Sa maliit na espasyong ito, paano niya nailagay ang napakaraming kagamitan sa pagluluto? Huwag kayong mag-alala, Ginoong Mateo, kahit na may dala siyang sariling kagamitan sa pagluluto. Lahat ay nasa plano pa rin natin. Sa mga nakaraang taon, parami ng parami ang mga dalubhasa sa pagkain mula sa ibang bansa. Matagal ko nang ipinapangaral ang kumpletong pag-westernize. Matuto tayo sa mga dayuhan. Pero, may mga matitigas pa ring ulo na hindi nakikita ang sitwasyon. Ang kinabukasan ng industriya ng pagkain sa bansang sentral ay puno ng dilim. Tama. Buti na lang at kayo, Ginoong Ba, ang sumusuporta, kaya hindi nagawa ng mga dayuhan sa larangan ng pagkain. Ang gusto nila, sa paligsahan ngayon, sa tingin ninyo, sino ang mananalo? Mahirap sabihin. Si Chef Clara ng pamilya Son, ang nilagang pechay ng pamilya Gao, at ang pipinong hinampes ng pamilya Chen. Lahat yan ay mga sekretong putahe. Nakadepende na lang kung sino ang mas magaling mag-perform. Narinig ko, may kandidatong naghayag bago ang paligsahan. Nahahamunin niya ang buong industriya ng pagkain ng bansang sentral. Pero ang resulta, kayo, Ginoong Ba, ang mahigpit na nagbigay sa kanya ng leksyon. Tama. Isang palaboy lang na naghahangad ng atensyon. Tingnan mo, nagsisimula na naman siyang mag-perform. Ang tokwa ay isang dekalidad na sangkap. Mataas ang hinihingi nitong kasanayan sa paghiwa. Talaga nga, wala na siyang magawa, kaya naglagay na lang siya ng ano? Paano ito nangyari? Nako, pwede palang hiwain ang tokwa ng pino ng ganoon. Gawa ito ng isang tao. Tokwang hiniwa ng pino. Ito kaya ay ang malamat na putaheng matagal nang nawawala. Yung putahe, kung ganoon, siya na siguradong kampyon. Ang lakas ng amoy ng anghang na ito. Ano ba talaga ang gusto niyang lutuin? Ginawang sinulid ang tofu. Hindi ba ito yung sinasabi nila, ang paraan ng pagluluto ng Wensi tofu? Pero ang Wensi tofu, saan may ganoong malakas na pampalasa? Ang tofu na ganito, presko at malambot na sangkap, hanggang sa punto na gagamit ka ng napakagandang sili bilang pampalasa, nakakamangha talaga. Hahaha. Mateo, siguradong ikaw ang may kagagawa nito. Lolo Ba, ang aking tauhan ay pinalitan ang mga pampalasa. Nais kong humiling ng muling paglalaban. Bianca, ingatan mo ang iyong pananalita. May ebidensya ka ba? Pagkamatay ni Lolo Leo, lalo kang nawawala ng pag-unlad. Ito ba ang taong hinanap mo? Kahit pampalasa ay mali ang nailagay. Dali! Payuhan mo siyang umatras sa paligsahan, para hindi na magpahiya dito. Ang ganyang antas ng kakayahan. Paano siya nakapasa sa unang round? Kaya ko rin yan. Pero ang taong kayang gumawa ng Wensi tofu, paano magkakamali ng ganyan? Mababang uri ng pagkakamali? Baka naman, talagang pinag-iinitan siya. Bianca, ano pang hinihintay mo? Tayo ay atras na sa paligsahan. Bakit tayo atras? Ayon sa patakaran ng paligsahan, hindi pwedeng palitan ang pampalasa. Ang mga pampalasa mo ay pinalitan. Ng sili, ano pa ang magagawa mo kung hindi atras? Baka naman, gusto mong gumawa ng ulam. Gamit ang tofu at sili. Bakit hindi? Ang isang mahusay na chef, lahat ng bagay ay maaaring maging pagkain. Ha. Nababaliw na ba ito? Pwede bang lutuin ng tokwa at sili? Madaling magsalita ng malaki. Ako pa nga, ako ang nakaraang cooking god. Manahimik sa paligsahan. Isang babala para sa kalahok mula sa Jiangcheng. Kung sino man ang manggugulo pa sa paligsahan, agad na palalayasin. Ginoo. Ang tokwa at sili, magkasama ba talagang pwedeng iluto? Bakit? Mukhang tama naman. Ang ginagawa niya. Ginagaya niya ang inasal na manok. Gusto niyang pagtumbahin ang lasa ng asin at sili. Sayang naman. Hindi pa sapat ang kanyang kaalaman. Hindi niya naisip ang pagkakaiba ng tokwa at manok. Huwag nang umasa. Sang una siguradong matatanggal.
Pagkatapos ng isang oras ng masusing paghahanda, lahat ng mga kalahok ay tapos na sa kanilang mga putahe. Kaya ngayon, batay, sa pagkakasunod-sunod ng palabunutan, unang iaahon ang koponan ng Jiang Cheng para ipakita ang kanilang obra. Ang lutuin ng bansang Central, hinahangad ang ganda, amoy at lasa. Espesyal ang putahe kong ito. Sana ay kayanin. Ang mga hurado. Mahigit 70 taon na akong chef. Mahigit 70 taon. Anong espesyal na sangkap ang hindi ko pa nakita? Ang pagpapanggap na yan. Hindi uobra sa akin. Ito. Ikaw, ang cute-cute mo. Nang ahas kang maglagay ng lason. Guardia. Guardia. Tumahimik ka. Pwede bang ibang linya naman? Matagal na kitang tinitiis. Kung maglalagay man ng lason. Dapat sa'yo. Ikaw. Huwag kayong mag-alala. Ang tofu mapokong ito, ginamitan ko ng espesyal na paraan. Pinagsama-sama ang anghang. Kaya, sa sandaling mabuksan ang takip, medyo matapang ang amoy. Pero, ang ganitong pagkirot, hindi lang ito nakakasama sa katawan. Bagkus, may hindi inaasahang benepisyo pa. Tama siya. Tama siya. Tama siya. Hindi na, hindi na, hindi na. Hindi na, hindi na. Aray. Ang sarap-sarap ng pakiramdam ko. Ang anghang na ito. Pati lumang rayuma ko sa hita, napagaling na. At saka, yung matagal kong sinusitis, bumukas na rin. Hehe. Hindi nyo alam, di ba? Hindi ako kumakain ng tofu, pero itong tofu mapo. Ang ganda ng hitsura at sarap ng amoy. Naglalaway na ako sa pagtingin. Tama. Una, ginamit niya ang kulay pula para pukawin ang ating gana. Pinaganda ng berdeng dahon ng sibuyas. Tapos, yung natural na epekto ng sili na nagpapalabas ng laway. Halos na perpekto na niya ang kulay, amoy, at anyo ng putaheng ito. Oo, tama. Ito, ang ganda ng tofu mapo. Ang katangian ng putaheng ito ay maanghang, maalat, mabango, malutong, at sariwa. Ang dalawang pinakamahalaga rito ay ang pagkamaanghang at pagkamahalimuyak. Ito, salamat kay Ginoong Mateo. Salamat sa dala ni Ginoong Mateo na napakagandang paminta at sili. Ang tagumpay ng putaheng ito. May parte ka rito. HMP. Titikman ko nga. Kung ganoon ba talaga kasarap? Hindi ka karapat-dapat. Gago. Hinayaan mo ang sarili mong gawin yun sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Alam ko. Ikaw lang naman ang kagalang-galang at kaibig-ibig na matandang pangulo ng samahan ng pagkain. Mali. Kagalang-galang na matandang pangulo. Kas, ito ang paligsahan ng Diyos ng pagkain. Kaunti lang ang tofu mapo na ito. Hindi pa ka ito natikman ng mga hurado, ikaw pa ang mauuna. Tama ka, Jiba. Espesyal na panauhin ka, ang paghuhusga. Sa amin na yan. Wow! Ang lambot at sariwa ng tofu, na sinamahan ng maanghang at matapang na lasa, ay perpektong naghalo. Kamangha-mangha, talagang kamangha-mangha. Ha 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 ha. Sinasamantala ang katangian ng tofu, upang matiyak na bawat piraso, ay mainit-init pa mula sa kawali, maanghang, matapang, at mabango, kahit anong kombinasyon ng dalawa sa mga lasa. Ang sarap ay tuloy-tuloy. Ha 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 ha. A. Ang lambot at kinis ng tofu ay pangkaraniwan. Ang sobrang anghang ng sili, kaya ang pinsala sa balat ay halos hindi na mapapansin. Pwede pang kumain ng marami ang mga babae. Sa tingin ko, ang Diyos ng pagkain ay sigurado na. Hindi ako sang-ayon. Hindi pa nasuri ang mga putahe ng ibang kalahok. Hindi pwedeng magpasya ng basta-basta. Sumasakit ang likod at binti ng matandang tulad ko. Sino sa inyong dalawa ang pupunta para suriin ang mga yon? Suriin pa ang ano, ilang taon na ang paligsahan ng Diyos ng pagkain, na walang bagong putahe. Paulit-ulit na lang ang mga ito. Nagsusuka na ako sa kinain. Sun Family, ensaladang kamatis, 7.8 puntos. Mga hurado, ako ay mula sa pamilyang Chen. Ang aking obra ay pipinong kinurot. Pasensya na, nagkamali ako ng pagkakilala sa mukha mo. Sige, pamilyang Chen, pipinong kinurot, 7.6 puntos. Pamilyang Zhao, nilagang pechay, 7.7 puntos. Pamilyang Ba, nilagang itlog, 7.7 puntos. Oh, hindi, 7.5. Kung wala kayong tutol, ang Diyos ng pagkain ng bansang sentral ngayong taon ay, tutol ako.
Ginoong ba? Ang iyong ng paligsahan ng Diyos ng pagkain. Bakit hindi mo ako sinabihan bilang dayuhang hurado? Ginoong Kenji, hindi po iyon ang totoo. Lahat po iyon ay hindi totoo. Kami po ay natatakot lang na makaabala sa inyong paglalakbay. Ito si Kenji, ang dayuhang hurado ngayong taon. Ayon sa mga patakaran ng paligsahan ng Diyos ng pagkain. Ang bansang sentral ay magkakaroon ng isang dayuhang hurado. Ang pamantayan sa pagmamarka ay 30 puntos. Ito ang average na kabuuan ng marka nating 3 at mayroon siyang karapatang magbito. ang kompetisyon sa bansang sentral. Ang desisyon ay nasa dayuhang hurado. Hindi ba tayong mga taga-bansang sentral ay laging nasa huli sa mundo ng pagkain, pero sa mga nakaraang paligsahan ng Diyos ng pagkain, ang mga dayuhang huradong ito ay ayaw pang dumalo. Ano ba ang nangyayari ngayon? Mukhang hindi ako huli sa pagdating. Tofu at sili. Ito ay mali. Ang aking puntos ay ibibigay ko sa pamilya Son. Chef Clara. Napakagaling. Diyos ng pagkain. Ang pamilya Son ang mananalo. Naiintindihan mo na? Ang pamilya Son ang tunay na Diyos ng pagkain. Bianca, ikaw na babae. Anong laban mo sa akin? Luis. Ikaw na taga-tindahan. Ihanda mo ang leeg mo at hintayin ang kamatayan. Ginoong ba? Bilasin mo. Ay anunsyo mo na ang resulta? Sige. Inihahayag ko na. Ang kampiyon ng paligsahan ng Diyos ng pagkain ay... Sandali. Ikaw na naman, may bisita tayong dayuhan ngayon. Huwag kang magmalabis dito. Umalis ka. Hindi ako nakikipag-usap sa aso ng iba. Ikaw. Ako si Luis, ay hindi sumasang-ayon sa resulta ng kompetisyon. Kaya, ako'y atras na. Luis, huwag kang padalos-dalos. Kahit hindi ka ang kampiyon, pwede ka pa ring sumali bilang kapalit sa paligsahan ng Diyos ng pagkain sa buong mundo. Pero kung mag-withdraw ka, wala nang ibang pagkakataon. Tama siya. Kitang-kita na ang pamilya Son ay nakipagsabuatan sa mga Hapon. Kung mag-quit ka, lalong magagalit sila. Makinig ka sa isang payo ng isang matanda. Ingatan mo ang iyong sarili at maghintay sa tamang pagkakataon. Huwag na kayong mag-aksaya ng hininga. Ang pinakamatigas sa buong katawan ko ay ang buto ko. Hindi tulad ng iba, na nagiging aso ng iba at ipinagmamalaki pa. May mga bisita tayong dayuhan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung sakaling, maapektuhan ang imahe ng bansang sentral sa mata ng iba pang bisita, kaya mo bang panagutan? Ang imahe at katayuan ay nakukuha sa paglalaban. Hindi sa pagiging aso at pagmamakaawa. Ikaw. Ang mundo ng pagluluto sa bansang sentral ay hinahayaan lang na kontrolin ng isang Hapon. Mga duwag, mukhang ang aking tofu mapo ay walang makakaunawa. Ito ang bansang sentral. Lahat ng duwag. Magwi-withdraw din ako. Ang mga kampiyon nitong mga nakaraang paligsahan, lahat ay galing sa mga kilalang pamilya. Wala talagang puwang. Para sa mga ordinaryong tao tulad namin, dapat matagal na akong nagising sa katotohanan. Tama ka. Matagal ko nang kinasusuklaman. Ang mga dayaan at katiwalian, ang mundo ng pagluluto sa bansang sentral, ay ganoon na lang nasira. Magwi-withdraw din ako. Kasama ako. Hukom Kenji. Ako at ang aking mga kasamahan, ay nakaramdam ng kawalan ng patas na paghatol. Nagpasya kami, na mag-withdraw sa paligsahan. Ang desisyon ninyo, ay walang kinalaman sa akin. Umalis ka na. Hindi. May kinalaman ka. Ayon sa mga patakaran ng paligsahan, na-impeach ka na. Ano, kung kalahati ng mga kalahok na koponan, at ang mga hurado mula sa bansang sentral, ay magkakaisang taututol sa hatol ng dayuhang hurado. May aaktiba ang mga probisyon ng impeachment. Ang dayuhang huradong na-impeach ay dapat sumailalim sa isang culinary duel. Ang matatalo ay tatanggalin sa mundo ng pagluluto. Hindi ko alam kung handa ka na ba sa pagkatanggal. Mga taga-bansang sentral, tuso kayo, tuso. Hahaha, ako, ang dakilang Diyos ng pagkain ng silangan, ay tatanggap sa inyong hamon. Ilabas ninyo ang inyong challenger. Tiyak na siya ay mamamatay, mamamatay. Ito ba ang plano mo? Ganoon ka ba wala sa sarili? Kilalang kilala siyang Diyos ng pagkain sa ibang bansa. Hindi tulad ng mga mahihinang manluluto dito. Mukhang ang takot sa dayuhan ay likas na ugali ng mga tulad ninyo. Ano naman kung Diyos ng pagkain? Ang kalaban ko ay ang Diyos ng pagkain. Bago magluto, magkamayan muna ng maayos ang magkalaban. Mga mababang uri ng taga-bansang sentral, hindi karapat dapat na makipagkamay sa akin. Ayoko rin namang makipagkamay sa taong hindi marunong kumanta. Baka, ako ay dayuhang panauhin. Dapat ninyo akong igalang, kung hindi, mamamatay ka. Ang daldal mo. Yung pangulo na humahanga sa dayuhan. Anunsyuhan mo na agad ang mga patakaran. Ang tinutuligsa. Ang pipili ng uri ng culinary duel, ang lutuing gagawin ng challenger, ay dapat na aprobahan ng tinutuligsa. Para siya ay manalo. Hahaha. Si Shimi ang pipiliin ko.
Kung gusto mong sa sashimi, ay makakuha ng aking pag-aproba. Imposible yon. Swak na swak. Sashimi, medyo marunong din ako. Huwag kang magpanggap dito, unti-unti pa raw. Huwag mong sabihin, ang sashimi ay hiwa lang ng isda, tapos kakainin ng hilaw. Hindi ba ganun? Nakakahiyang probinsyano, pinapayuhan kita, sumuko ka na ngayon. Baka sakaling si Ginoong Kenji ay maawain pa at hayaang mabuhay ka. Talagang tapat na aso kang alipin. Sa unang pagkakataon, lumalabas ka agad para ipagtanggol ang amo mo. Maiinis na ako sa sarili ko mamaya. Kung masyadong mabagsik ang trato ko sa maliit na tangang ito. Kung hindi, kapag nawalan kayo ng amo mamaya. Gaano kaya kalungkot ang mararamdaman nyo? Tanga, mangmang na taga-bansang sentral. Ang sashimi ay pambansang kayamanan ng aming dakilang bansang silangan. Napakalalim ng kahulugan nito. Ikaw ay tiyak na mamamatay. Ang paligsahan, maging mabilis. Napapaligiran ng dagat ang bansang silangan, kasama ang mga isda sa pang-araw-araw. Ang sashimi ng maliit na tanga ay may tunay na antas. Ang sashimi ang pinakamahigpit na pagsubok sa paghahanda ng sangkap. Galing sa pagtitinda sa bangkita si Luis. Paano siya makakasalamuha ng mga high-end na isdang dagat? Delikado na ito. HMP, ganyan lang. Gumamit ng car para sa sashimi. Tama nga naman. Bagay lang sa'yo ang ganitong mababang uri ng sangkap. Ay, tama ba ang nakikita ko? Pufferfish pala ito. Isa sa mga pinakamalasong isda. Gagamitin ba niyang pang sashimi ang pufferfish? Sino ang maglalakas loob kumain yan? Gumamit ng pufferfish para sa sashimi? Hindi, ang Diyos lang ang makakagawa niyan. Tusok ang taga-bansang sentral. Tiyak na pinagsama niya ang isda at pufferfish upang bahagyang matimplahan ng tetrodetoxin ang laman ng isda para mas tumindi ang lasa. Talagang kamangha-mangha ka, Ginoong Kenji. Walang may tatago sa'yo, kahit anong lihim na plano. Ikaw ang pinakamahusay na chef sa silangan. Isang simpleng pamamaraang pagbabad lang ito. Mananalo ka sa akin? Panaginip lang yan. Kaya bang na taga-bansang sentral, dapat kang maparusahan. Ano ba yan? Ang dami naming ginawa, pero wala man lang isang piraso ng sashimi. Tama, kahit na ang paggawa ng sashimi, kailangan ng manipis na kutsilyo, hindi niya alam. Hawak-hawak lang niya ang isang kutsilyong pangkusina at naghiwa-hiwa lang. Nakakahiya talaga sa bansang sentral. Ay nako, tingnan ninyo, yung carp na inihagis sa tubig kanina, parang nawalan ng isang piraso ng laman. Ang galing talaga ng kutsilyo niya. Baka ito na ang tamang paraan ng paggawa ng sashimi? Hindi, imposible yan. Ito, peke lang ito. Ano? Taga-bansang sentral, inaamin kong minaliit ko ang kakayahan mo. Pero kung sa isang plato lang nang, binabad na carp ka aasa para manalo sa akin. Panaginip lang yan. Huwag kang mag-alala. Ang sashimi ko, hindi pa ako nagsisimula. Ano, nagsisinungaling ka? Hindi ba ito ang ginawa mo? Hindi. Pampagana lang ito. Ang tunay na obra maestra. Parang nakalimutan mo. Nasa aquarium, may isa pang sangkap. Mga hambog na taga-bansang sentral, gusto mo bang gumawa ng sashimi ng pufferfish? 100 taon ng pinag-aaralan ng aming silangan ang sashimi, pero hindi pa rin namin kayang tanggalin ang laso ng pufferfish. Iyon ay saklaw ng Diyos. Hindi nyo kayang gawin. Dahil mahina kayo. Tandaan mo, mahina ka. Kaya mag-practice ka. Ang tunay na sashimi, hindi kailangan ng maraming dekorasyon. Kailangan lang panatilihin ang natural na sarap ng sangkap. Tapos na ang sashimi ng pufferfish. Maaari ka ng lumuhod at batiin ang iyong Diyos. Imposible. Paano mo napabilis ang pagtanggal ng laso ng pufferfish? Malaking kasinungalingan yan. Di, subukan mo muna. Ikaw naman ang maghuhusga sa pagkain ito. Ang konsensya mo ay napakasama. Gusto mo akong lasunin.
Ginoong ba? Ikaw na ang samubong muna. Ginoong Kenji, ito. Hindi siya karapat-dapat. Napakamahal ng sangkap na ito. Paano mapapunta sa isang asong buwan? Huwag kang duwag. Kung hindi mo kayang kainin, ako na ang panalo sa labanang ito. Maliit ang tingin mo sa mandirigma ng aming silangan. Kaya kung kainin. Pero, dapat pagkatapos mo. Sandali. Kung sila ay makakahanap ng magtatikim, edi tayo rin. Ako na ang kakain para sa iyo. Presidente Bianca, ikaw. Huwag ka nang magsalita. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Kung sakaling may mangyari sa akin, tandaan mong mag-alay ka ng insenso para sa akin. Ang ibig kong sabihin ay, napakamahal ng mga sangkap. Huwag kang kumain ng sobra. Presidente Bianca, may nararamdaman ka bang? Hindi maganda? Ito bang pufferfish? Ano ba talaga ang lasa nito? Ang limitadong bokabularyo ko ay hindi kayang ilarawan ang lasang ito. Ang malambot at buhay na lasa. Parang ako ay naging isang isda, malayang lumalangoy sa dagat. Diyos ng pagkain. Talagang pagkain pang Diyos. Huwag mong kainin, Ginoong Kenji. Makamandag ang pufferfish na ito. Walang nangyari kay Bianca. Dahil uminom muna siya ng antidote. Ito ay isang masamang plano para kayo ay mapahamak. Ginoong Mateo, mukhang nakapag-aral ka, pero hindi gaanong marami. Hindi mo ba alam na ang laso ng pufferfish ay wala pang antidote? Basta, hindi mo ito pwedeng kainin. Talagang inihuhusga mo ang isang mabuting tao sa pamamagitan ng iyong masamang pag-iisip. Kung gusto mo, ako na ang magtatikim para sa aking amo. Ginoong Mateo, tingnan mo, may namatay na talaga. Talagang nakakalason pala ito. Tumahimik ka, tanga. Nagkukunwari lang siya. Lolo, sa edad mong ito, mahilig ka pa ring maglaro. Bagamat ang mga kabataan ay nakakainip, ang kanilang kasanayan ay talagang kahanga-hanga. Ang laman ng pufferfish ay malambot ngunit matibay, matamis at sariwa sa bibig. Sa una ay parang walang lasa, ngunit kapag inamoy mo, may banayad na tamis at halimuyak. Masasabi kong ito ay karapat-dapat na hari ng kasariwaan. Hindi ka pa ba nakakapagdesisyon? Isang piraso na lang ang natitira. Ang isang marangal na tao ay hindi nananatili sa ilalim ng pader na nanganganib na gumuho. Sa labanang ito sa pagluluto, hindi natikman ng magkabilang panig ang pagkaing inihanda, kaya't patas ang laban. Son, alis na tayo. Duwag. Iwagayway natin ang ating mga kamay at magsaya para sa pagkatalo ng bansang silangan at sa bayani na nagligtas sa bansang sentral, ang bagong Diyos ng pagkain. Luis, Diyos ng pagkain. Diyos ng pagkain. Diyos ng pagkain. Binabati kita. Natanggap mo ang titulong, Diyos ng pagkain ng bansang sentral. Natapos na ang unang yugto ng misyon. Nabuksan na ang ikalawang yugto ng misyon. Bukas na ang kagamitan at sangkap na bodega. Ipagpatuloy mo ang pagpapalaganap ng kultura ng pagkain ng bansang sentral. Kapag umabot sa tiyak na bahagdan ang tumanggap, makakakuha ka ng gantimpala. Kahit sa mismong bansang sentral, hindi pa rin ganap na tinatanggap ang sariling kultura ng pagkain. Mukhang mahaba pa ang lalakbayin. Kailangan pang magsikap. May 5 milyon sa card na ito. Ito ang aking pasasalamat sa iyo. Presidente, yung pambayad ko sa paligsahan, bayad na yon ng maaga. 5 order ng beef noodles, kabuwang 25,000. Huwag mo akong tawaging presidente. Ang layo naman. Naalala mo pa ba? Nung unang beses tayong nagkita, ano nang tawag mo sa akin? Presidente, may problema. Pumasok na ang mga tao mula sa 3 malalaking grupo ng restaurant. Magtago ka na at huwag kang maingay. Masama ang pakay nila, alam mo ba? Ay, Talagang karapat-dapat kang maging patron ng bagong Diyos ng pagkain. Presidente Bianca, lalong lumalaki na ang iyong ulo. Patitigasin mo pa kaming 3. Bahay kainan ng lasa, kusina ng swerte, at kainan ng kanluran. 4 na malalaking pangalan sa mundo ng pagkain ng bansang sentral. 3 sa inyo ang dumating, at basta-basta na lang kayong pumasok dito. Gusto nyo bang maghiganti para sa kainan ng liwanag ng pamilya Sun, at magdeklara ng gyera sa aming samahan ng pagkain ng Jiangshen?
Hindi, pagkakamali lang lahat ito. Kayong apat, ilabas na ang mga kasamahan sa sahig. Bigyan ng 100,000 piso bawat isa. Opo. Naramdaman ko ang kabutihan ng puso ni Presidente Kian. Talagang karapat-dapat sa pangalang maraming pera. Sobra naman ang papuri mo, Presidente Bianca. Sa totoo lang, may isang bagay kami ngayon. Ano pang pakikipag-usap sa babaeng ito? Bianca, agad na isuko ang recipe ni Chef Akira at ng tofu mapo. Kung hindi, huwag kang magalit kung magiging bastos kami. Ang lakas ng loob mo. Presidente Wu, plano niyo bang agawin ito ng sapilitan? Wala kayong respeto sa Diyos ng pagkain. Presidente Kian, Presidente Zhao, ganito rin ba ang iniisip ninyo? Hindi naman. Tama. Kaming tatlo ay matagal nang nag-usap na. Tawagin mo na ang Diyos ng pagkain mo. Isang tambay lang na sinuwerte sa recipe. Pinapahalagahan ko pa siya sa pagkuha ng recipe. May nabalitaan akong may naghahanap sa akin. Ikaw ang Diyos ng pagkain. Ang galing mo. Niloloko mo ako. Huwag kang matakot. Bilang Diyos ng pagkain ako, normal lang na may dalang kutsilyo. Tama lang yon, di ba? Huwag kang lumapit. Ako ang general manager ng kainan ng kanluran. Magagawa mo bang saktan ako? Ginagalaw lang kita. Sabi ko na, huwag kang matakot. Kanina. Gusto mong kunin ang sekreto kong recipe. Ako. Hoy. Pasensya na sa ginawa ni Jiwo kanina. Pakiusap, huwag kang magalit, Diyos ng pagkain. Mamaya, magpapadala kami ng regalo, bilang paghingi ng tawad. Ay, dahil ayaw mong ibigay ang mahal mong recipe, edi kami na lang ang. Hindi. Pumayag ako. Pumapayag ka? Maraming salamat, Diyos ng pagkain. Ngayon, mas maraming tao sa bansang sentral ang makakatikim ng iyong masarap na pagkain. 50 milyon bawat putahe. Aray, 100 milyon, 200 milyon na ang pinakamataas. Kung mas mataas pa, edi kami na lang ang. mali ang intindi mo. Hindi ko kailangan ng pera. May ideya lang ako na kailangan ng tulong ninyo. Ay, ang bait mo naman, Diyos ng pagkain. Dahil handa kang ibigay ng libre ang iyong sekretong recipe sa amin, edi kaming tatlo ay hindi dapat maging makapal ang mukha, di ba? Huwag kang mag-alala. Ano mang kailangan mo, gagawin namin ang lahat. Simple lang ang ideya ko. Nais kong sa bansang sentral, lahat ay matutong magluto. Lahat ay maging Diyos ng pagkain. Hahaha, isa ka talagang baliw na nangangarap. Ji Jiao, Ji Chen. Kung gusto ninyong samahan siya, sasamahan ko muna kayo. Alam mo ba kung gaano kalayo sa katotohanan ang ideya mo? Para matuto ang bawat tao sa bansang sentral na magluto, kailangan hindi lang ng maraming simpleng at madaling aralin, at libreng mga recipe ng masarap na pagkain. Kailangan din nating ibaba ang presyo ng mga kagamitan sa pagluluto, at mga sangkap, kaya naman pala hindi kanila sinusuportahan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Bakit hindi natin? Pasimplihin muna ang proseso. Magsimula tayo sa pagpapalago sa samahan ng pagkain ng Jiangsheng, na matuto ang lahat ng miyembro nito na magluto. Huwag kang mag-alala, Ginoong Liu. Sa iba, hindi ako sigurado. Pero si Ginoong Qian, siguradong babalik yan. Haha, Oh, ganoon ka ba kakumpiyansa? tingnan mo. Hindi ba't bumalik na? Sino iyon? Si Ginoong Chen at ang dalawa pa, umuwi na sila ng magkakahiwalay. May iba pa po ba kayong ipag-uutos? Wala na. Maaga rin kayong umuwi. Sige po, kung may kailangan kayo, tawagan nyo lang po ako. Mukhang may mga tao na masyadong maagang nagpakumpiyansa. Hindi ba't sinabi kong umuwi na kayong lahat? President Liu, ako ito, si Zhao Guang. Nandito po ba ang mahal na Diyos ng pagkain? Mukhang, may mga taong masyadong maagang nagsaya. Nandito ako, Ginoong Zhao. Tuloy po kayo. Zhao Guang? Hindi ba't sabi mo uuwi ka para samahan ng anak mo? Hoy, Chen. Sa wakas ay nauna ako. Sa'yo ngayon. Tigil-tigilan mo yan. Mahal na Diyos ng pagkain. Mahal na Diyos ng pagkain. Mahal na Diyos ng pagkain. Maaari po bang ipaliwanag ninyo ng mas detalyado ang inyong plano? Labis akong interesado. Ganoon din ako. Huwag kayong magmadali. Sa palagay ko, kulang pa tayo ng isang mahalagang tao. Ganito ang sitwasyon. Boss ba, nabigo ako. Yung hamak na vendor na yon, napakahirap pakisamahan. Gusto pa niyang gamitin ang lihim na recipe para takutin kaming tatlo para tulungan siya. Alam kong hindi magiging madali. Pero kailangan nating makuha ang lihim na recipe ni Chef Hero. Alam mo ba?
Ang industriya ng pagkain sa bansang sentral ay nasa panganib. Ang mga dayuhang eksperto sa pagkain ay nagkaisa na. Handa silang salakayin ang industriya ng pagkain sa bansang sentral. Ano? Kasalanan ng walang hiyang vendor na to. Naglakas loob pa siyang galitin ng Diyos ng pagkain mula sa silangan. Pero ako ang magdurusa sa kahihinatnan. Sa puntong ito, kailangan talaga nating makuha ang lihim na recipe. Ito lang ang paraan para makuha natin ang kapatawaran ni Ginoong Kenji at ng mga dayuhan. Naiintindihan ko na, mag-iisip pa ako ng paraan. Sigurado ka? Kasama mo silang dalawa nang umalis? Oo, nakita ko mismo na ang dalawang yun ay sumakay ng kotse ng galit na galit. Mabuti naman. Ang mga kabataan ngayon sobrang yabang, hindi alam ang kanilang lugar. Naglakas loob pang galitin ng sabay-sabay ang tatlong higanti ng industriya ng pagkain. Dagdag pa ang pamilya Son na galit na galit sa kanya. Masasabi mong kalaban niya ang buong industriya ng pagkain sa bansang sentral. Mabuti. Nasa akin ang kalamangan. Boss ba, naalala ko ang isang bagay. Yung vendor na yun, ang relasyon niya kay Presidente Bianca ay hindi ordinaryo. Pero si Presidente Bianca at kayo, alam ko ang gusto mong sabihin. Gawin mo ang kailangan. Ang gusto ko lang ay ang lihim na recipe para sa buong industriya ng pagkain sa bansang sentral. Ano ang halaga ng isang pamangkin? Napakadakila ninyo, boss ba? Diyos ng pagkain, napakagaling ng plano mo. Hahaha. Ang bilis ninyo, Presidente. Nakasundo na ninyo si Ginoong Marco. Nasa akin ang babaeng mahal mo. Lumabas ka at kumanan, may sasakyan. Binibigyan kita ng 3 minuto. Ano ang sinasabi mo? Nandyan na ang address sa'yo. Kung hindi ka makarating sa loob ng 10 minuto, maghanda ka na lang na maglibing sa babae mo. Boss, mula sa samahan ng pagkain, mga 20 kilometro ang layo rito. Mukhang hindi siya aabot sa 10 minuto. Ano ba alam mo? Gusto ko nga siyang maparining, para wala siyang oras humanap ng katulong. Pero hindi ba't kukunin natin sa kanya ang sikreto? Paano kung maaksidente siya sa daan, habang madilim na? Ay, nakalimutan ko. Bakit hindi mo ako sinabihan? Sana ipagkaloob ng Diyos, yung tsanggera, hindi. Diyos ng pagluluto, sana iligtas kang makarating. Nakasalalay sa'yo ang kinabukasan ng bansang sentral. Boss, may problema. Pumasok na yung tsanggera. Ano? Hindi ko inakalang magaling ka palang makipag-away. Ano pang hinihintay nyo? So good. Ikaw, sugod ka. So good. Huwag kang lalapit. Marunong akong lumaban. Lene, Saan mo kinuha yung kutsilyo? sinabi ko na sa'yo dati, bilang isang Diyos ng pagluluto, lahat ng oras may dalang kutsilyo. Makatwiran naman yon, di ba? Anong katwiran yan? Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, babarilin na kita. Boss, ang binti ko. Nakita mo ba? Totoo itong baril. Ay lapag mo ang kutsilyo. Sa system space, ano ang kalidad ng mga kagamitang pangkusina? Maaari ba itong ilabas anumang oras? Garantisado ang kalidad. Maaari mong ilabas ang mga kagamitang pangkusina sa tabi mo anumang oras. HMP, tindero sa bangkita. Alam mo na kung ano ang gusto ko. Ilabas mo na. Sandali. Huwag kang maglaro-laro. Kung hindi, babarilin ko siya. Sandali. Ihagis mo ang sekreto sa sapatos ko. Naniniwala ako sa lakas ng pulso ng mga chef. Kaya mo yan. Yumuko ka. Imposible to. Saan mo nakuha ang kutsilyo? Sinabi ko na sa'yo noon pa. Bilang isang cooking god, normal lang na may dalang kutsilyo. Ano nang ikinagugulat mo? Huwag kang lumapit. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ay si Ba.
Walang kwenta kang basura, laging palpak. Hindi mo natapos ang trabaho, gusto mo pang ipagkanulo si Bago. HMP, papatayin kita. Sobra-sobra pa yan para sa'yo. May isa pang nakaligtas. Ay, alerto ka pala. Imposible. Tiyak kong tinamaan ko ang dibdib mo. Paano ka nabubuhay pa? Hulaan mo nga. Buti na lang alerto ang system. Na-manifest ng maaga ang kawali para harangin ang bala. Siguro nagsuot ka lang ng bulletproof vest ng maaga. Wala yon. Kung kulang ang isang putok. Dagdagan natin. Ang galing talaga ng system. Host, ang iyong kasalukuyang nararanasan ay ang ultimate secret ng isang chef, ang mata ng pag-unawa at ang kamay ng kabilisan. Kapag natapos mo ang phase 2 mission, makukuha mo ang ganitong reward. Gets. Dodoblihin ko ang pagsisikap para matapos ko ng maaga. President Liu, ikaw. Taknamputya, si Wuxin, nilason ako, President Liu. President Liu. Kahapon. Salamat sa pagligtas mo sa akin kahapon. Titingnan ko kung dumating na sila. Aray. Hoy, ikaw naman, Boss Leo. Napagkasundoan nating isasama mo ako sa susunod na pagtitinda. Ngayon, bigla ka na lang nagtayo nang hindi nagsasabi. Nakakuha ka ng titulong Diyos ng pagkain. At ngayon, hindi ka na nagtitinda? Paumanhin, Yima. Ako ang may pagkukulang. Inimbitahan ko kayo dito upang humingi ng tulong. Hoy, hihihi. Huwag mo akong tawaging G. Maria. Halos magkapareho lang tayo ng edad. Tawagin mo na lang akong Kuya Maria. Pwede akong tumulong. Pero pagkatapos nito, kailangan mong gawin lahat ng pagkain. Gusto kong kumain ng todo sa isang upuan. Huwag kang mag-alala, Kuya Ma. Mga simpleng bagay lang yan. May ideya ako. Gusto kong hiramin ang iyong network, pati na ang iyong platform sarili. Naayos na ang nangyari kagabi. Yung lalaking apelyidong ba, nang malaman niyang nabigo ang mamamatay tao, agad siyang tumakas papuntang ibang bansa, hindi na siya makakabalik habang buhay. Hoy, Diyos ng pagkain, hindi ko akalain na. Magaling ka pala sa parehong panunulat at pakikipaglaban, kahit na walang dalang sandata, nalampasan mo ang isang armadong mamamatay tao. Nung gabing yun, pagdating namin, saan mo dinala si President Leo? Mabuti ang kanyang pakiramdam ngayon. Lao Jiao, huwag kang makialam sa personal na buhay ng iba. Halika tingnan ninyo. Mga minamahal naming manonood, ang paligsahan ng Diyos ng pagkain sa buong mundo, ang pambansang kwalifikasyon para sa bansang sentral, ay natapos na kahapon. Ang kandidatong inirekomenda ng samahan ng pagkain ng Jiangcheng, na nagmula sa isang kariton ng pagkain, ang karaniwang manlalarong si Luis, ay tinalo ang mga kilalang chef, at nakuha ang titulong Diyos ng pagkain ng bansang sentral. Siya ang magre-representa sa bansang sentral. Grabe, hindi pa nga sumali sa prelims. Isang taga-kariton na inirekomenda lang, ay nakatalo sa maraming sikat na chef. Hindi na nga nagpanggap pa. Talagang may daya. Dahil sa iba't ibang dahilan, hindi namin na-interviewhan ang bagong Diyos ng pagkain ng bansang sentral. Pero ayon sa mga may alam, ang bagong Diyos ng pagkain ng bansang sentral na ito ay may napakataas na determinasyon at mataas din ang pangarap. Pagkatapos ng paligsahan, sinigaw pa niya ang slogan, lahat ay dapat matutong magluto. Nakakatawa. Ang lakas ng loob niyang magsabi ng ganoon. Hindi nga katakatakang palaging talo ang industriya ng pagkain ng bansang sentral. Yun pala, ang mga napipiling Diyos ng pagkain ay mga tanga lang. Ayon sa balita, maraming hindi kontento ang nagkita-kita para magprotesta sa samahan ng pagkain ng Jiangcheng. Abangan ang aming istasyon. Sa susunod ay magbibigay kami ng mas detalyadong ulat. Anong daya-daya? May nagpapalala lang ng sitwasyon. Lihim na nagpapakalat ng chismis. Pinaghihinalaan kong yung taong apelyidong ba. Madalas niya akong iniitim dati. Sa internet ngayon, lumalabas na. Maraming nagpapalala ng sitwasyon at mga komentong maihalong panunukso. Lahat ng paratang ay nakatuon sa paligsahan ng Diyos ng pagkain. Ang bansang sentral ay lubusang nalulunod na sa mga maling balita.
Dapat ba tayong magpaliwanag kaagad? Baka hindi nila maintindihan ang paliwanag natin. Sino ang maniniwalang ang mahal na Diyos ng pagkain ay nagmula sa karaniwang pamilya pero kamangha-mangha ang galing sa pagluluto sa murang edad. Nag-iisa niyang hinarap ang buong industriya ng pagkain ng bansang sentral. HMM, mukhang may plano ka na, Diyos ng pagkain. Kuya Ma. Ninakaw ang trabaho mo. Hindi ba't yon ang gusto mo? Tama. Kaya ang susunod na gagawin natin ay hindi ang magpaliwanag, kundi ang dagdagan pa ang apoy. Sa patuloy na pagsusumikap ni Ikian at Izhao, na iparating na sa ibang bansa ang mga kahiyahiyang pangyayari sa bansang sentral. Ang samahan ng pagkain ng Jiangsheng patuloy na nagbubulag-bulagan. Nagpakalat pa ako ng iba't ibang maling balita. Salamat sa hirap, President Liu. Kumusta na ang preparasyon ni Broad Marco? Magli-live siya makalipas ang 5 minuto. Pero, sigurado ka bang ibabahagi mo sa lahat ang mga lihim na receipt? Ang halaga noon ay 400 milyon. Siyempre naman. Hindi ba't, nabasa mo na ang aking plan? Kapag lahat ay natutong magluto, saka lang magkakaroon ang bansang sentral ng mas maraming mahuhusay na chef, ang industriya ng pagkain ng bansa ang makakatayo sa tuktok ng mundo. Panasa nyo ang laway nyo. Hindi na kailangang sabihin. Alam kong gwapo ako. Hay! Yung mga nagpo-post ng litrato at address. Moderator, ay kick nyo. Seryosong tao na ako ngayon. Pagkain lang ang interesado ako. Huwag nyo akong tuksuhin ng ganda. Tama, ang pag-iisip ni Tatay Marco at ang sa akin ay halos magkapareho. Talagang karapat-dapat siyang maging idol ko habang buhay. Hindi interesado si Tatay Marco sa mga di kagandahan. Ikaw naman, ang mga di kagandahan, hindi ka interesado. Pero, Tatay Marco, bilang tagapag-alaga ng disiplina sa mundo ng pagkain, maaari mo bang ayusin ang kalakaran doon? Nakakakahiya talaga. Tama, ang katiwalian sa world competition ng bansang sentral na ikalat na sa ibang bansa. Nahihiya na akong mag-aral sa labas. May ganitong pangyayari pala. Hintayin nyo, check ko. Grabe naman. Hindi ko na matiis. Hoy! Kausapin mo ang Diyos ng pagkain ng bansang sentral. Sabihin mo, mag-public apology siya sa live sa lahat ng platform sa makalawa. Ano? Hindi kaya? Kung hindi mo kaya, ikaw ang kakasuhan ko. Aray. Ang galing umarte ni Kuya Marco, talagang kamangha-mangha. Nagtrending na talaga. Ang una ay si Tatay Marco na nagalit at kumilos upang ayusin ang mundo ng pagkain. Ang pangalawa ay ang bagong Diyos ng pagkain na lumuhod at humingi ng tawad. Nagtagumpay ang plano natin. Kailangan pa ring pasalamatan si Mateo at ang tulong nila, lalo na si Balao, nakatakas na sa ibang bansa. Hindi pa rin nakalimutang tulungan ang bansang sentral sa pag-unlad ng mundo ng pagkain. Ang pinaka-inaasahan ngayon sa bansa ay ang paghingi mo ng tawad. Sa harap ng ganitong iskandalo, malamang makikialam din ang ibang bansa. Ang iyong programa na Diyos ng Pagkain ng Bayan, masasabing sumikat na bago pa man maipalabas. Ngayon naman, ako naman ang magpapakita. Maghingi ng tawad? Anong tawad? Patas at makatarungan ang programa natin. Siya ang Diyos ng pagkain. Karapat dapat siya. Ginoong Kenji. Napakaganda ng plano ninyo. Ang Diyos ng pagkain ng bansang sentral ngayon, patay na patay. Haha, salamat lahat sa iyo, Ginoong Kenji. Kung wala ang suporta ninyo sa pananalapi, hindi ko magagawa ito ng ganito kaganda. Itong tsanggera, maghintay lang siya na masira ang pangalan niya, HM. Ginoong ba? Mali ka. Ginoong Kenji, pakiusap, turuan mo ako. Bakit sa bansang sentral lang ipapalabas? Ang ibig ninyong sabihin ay, makikipag-ugnayan ako sa bansang kanluran at mga Diyos ng pagkain ng Europa. Alisin ang mga paghihigpit sa live streaming para masira ang kanyang pangalan sa buong mundo at maglaho magpakailanman sa mundo ng pagkain. Haha, Ginoong Kenji, matalino, talagang matalino. Ang init ng apology conference na to. Muntik na ko hindi makakuha ng ticket. Talagang sumikat ang food god ngayon. Pero,
Masamang pangalan. Ang weird. Patungong labas na media. Nandito lahat. Sa internet. Livestream pa sa buong mundo. Ganun ba kalaki ang impluensya ni Marco? Pumunta lang ang mga to para manood ng katatawanan. Nakakainis talaga. Mag-apologize ka, mag-apologize. Pinapasok mo pa ang foreign media. Ngayon, ayan na, nakahiya na sa buong mundo. Totoo yan. Wow! Dumating na si Boss Marco. Tatay Marco. Ay, mali, Ginoong Marco. Bilang tagapagsimula ng apology conference na ito, may mensahe po ba kayo sa mga manunood? Isang bagay lang. Manood kayong mabuti. Makinig kayong mabuti. Tiyak na may malaking makukuha kayo. Malaking makukuha. Ginoong Kenji. Bilang tanging inanyayahang foreign food god, ano po ang masasabi ninyo? May kasabihan sa bansang sentral. Ang marunong umangkop sa panahon ay tunay na matalino. Matalino si Ginoong Marco. Papatibayin ko ang aming pakikipagtulungan. Hey! Talagang humihingi ako ng paumanhin. Nagdulot ako ng abala sa inyong lahat. Babae lang. Gamit lang. Hindi pwede ang paghingi ng tawad. Kayong mga taga-bansang sentral, nagpadala pa kayo ng babae para magpahiya dito. Nasaan ang Diyos ng pagkain ng bansang sentral? Ilabas niyo siya at mag-sorry siya ng nakaluhod. May maling akala po kayo. Humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ito paghingi ng tawad. Ito ay paglulunsad ng programang pambansang Diyos ng pagkain. Ang mga putahing ito ay ang tofuma po. Nilagang tofu sa atsara. Ensaladang tofu sa balut. At pritong tofu sa maanghang na sarsa. Lahat ng ito ay orihinal na likha ng aming Diyos ng pagkain ng bansang sentral. Imposible. Ang tofu ay pangsabaw lang ng tofu. Iyan ang pinagkakasunduan ng mundo ng pagkain sa aming bansang silangan. Sinong nagsabing imposible? Sabi ko na sa'yo, hindi nyo kaya, hindi ibig sabihin, hindi kaya ng iba. Kung mahina ka, mag-practice ka. Bak, Diyos ng pagkain ng bansang sentral. Ikaw na naman. Walang hiyang Diyos ng pagkain ng bansang sentral. Ipinag-gay mo kami. Ipinag-gay mo ang lahat. Ano ba ang gusto nyo? Gusto nyo bang kalabanin ang buong mundo? Hindi. Narito ako. Para mas maraming tao ang makilala ang Lutuing Central. Mas maraming matuto ng Lutuing Central. Ito, ang layunin ng programang Pambansang Diyos ng Pagkain. Kaya ang lihim ng 4 na putaheng ito ay aking ipamamahagi ng libre. Mapagbigay na Diyos ng pagkain ng bansang sentral. Ang mga tao sa buong mundo ay nagpapasalamat sa inyong handog. Kung wala namang tutol ang lahat, kapag naalis na natin ang ilang taong walang pakialam dito, magsisimula na tayo ng pagtuturo. Ano? Ako taong walang pakialam? Ako, ang Diyos ng pagkain ng malaking karagatang silangan, inyong espesyal na panauhin. At saka, libreng ibubunyag ang iyong sikreto sa buong mundo sa live. Ako, bakit hindi ako pwedeng manatili dito? Dahil ang pangit-pangit mo, nakakaabala sa pagtuturo ko. Ha ha ha, ikaw. Ginoong Kenji, huwag ka namang magpaka-istorbador. Naghihintay ang mga netizen sa buong mundo. Mahal na Diyos ng pagkain, na ibunyag ang sikreto. Kung hindi ka paalis, gagamitin namin ang puwersa. Umalis ka na. Ginoong Andre, may malaking problema. Nanonood ako ng live sa pagbibigay ng sikretong pangluto na nagkakahalaga ng libo-libo. Hindi lang niya nabago ang kanyang masamang imahe dati. Ipinakilala pa niya sa buong mundo ang programang Diyos ng Pagkain ng Bayan. Ang Diyos ng Pagkain ng Bansang Sentral ay hindi basta-basta. Ginoong Andre, mas natatakot ako sa kanyang kakayahang mag-imbento. Ang sikretong panglutong pinapangarap ng mga ordinaryong chef. Para sa kanya, parang madali lang makuha.
ang maging Diyos ng pagkain ng isang bansa. Sino ba ang hindi henyo? Sino ba ang walang karanasan? Pero iba-iba ang talino ng mga henyo. Ang bansang sentral, ang henyong galing sa disyerto ng pagkain. Pero, Ginoong Andre, kung magpapatuloy siyang lumaki ng ganito, natatakot ako baka ang paligsahan ng Diyos ng pagkain ng mundo ay, nag-iisip ka ng masyado, ang paligsahan ng Diyos ng pagkain ng mundo, ay rurok na hindi maaabot ng bansang sentral. Pero medyo mayabang ang bansang sentral ngayon. Sa tingin ko dapat tayo tumugon. Ito na ang 4 na sikreto ng masasarap na pagkain. Kapag sinanay ng mga chef, mapapahusay nila ang kanilang kasanayan. Para naman sa mga ordinaryong tao, kapag may sikreto na, basta't subukan ng paulit-ulit, sa maliit o malaking paraan, may aaktiba ang kanilang talento sa pagluluto. May pag-asa ng maging chef. Ayos. Mabuhay ang Diyos ng pagkain. Hindi ko inakala sa buong buhay ko, na magkakaroon ako ng pagkakataon, na maging isang chef. Magre-resign na ako pag uwi ko. Kung magiging chef ako, sino ba ang gugustuhin maging reporter? Ang aming pamilyang lahat ng aming plataforma sa telebisyon, pati na sa online, ay magbibigay ng buong suporta sa programa ng Diyos ng Pagkain. Ako ang kinatawa ng kusina ng Swerte Group, buong suporta sa Diyos ng Pagkain. Ganoon din ang aming bahay kainan ng lasa, sumusuporta kami. Minamahal naming mga manunood, ang 5 pinakamalaking food conglomerate sa mundo, kamakailan lang ay nag-anunsyo, dahil sa mga hindi maiiwasang dahilan, babawasan ng pag-export sa bansang sentral ng soybeans at mais, isda, at iba pang sangkap, ang pagbabawas ay aabot sa 70%, hindi pa alam kung gaano ito kitatagal. Ito ang sangsayon. Ito ang bloko. Ano bang di mapipigilang dahilan? Sa tingin ko, ayaw na nilang maghanap ng dahilan. Kakabuo lang natin ang pambansang Diyos ng pagkain, para hikayatin ang lahat ng matuto ng pagluluto. Kailangan natin ng maraming sangkap ngayon, ang galing talaga ng Tito Chen. Ano sa tingin mo ang dapat gawin, para malutas ang kakulangan sa sangkap? 2 paraan lang, maghanap ng bago o magtipid. Pinutol na ng ibang bansa ang supply ng sangkap, di na pwede ang maghanap ng bago, magtitipid na lang tayo. Ang ibig mong sabihin, kumain ng kaunti ang lahat? Lao Jiao, ikaw ay isang general manager. Mag-isip ka naman. Ang ibig kong sabihin, ipagpaliban muna ang pambansang Diyos ng pagkain. Balikan na lang natin kapag maayos na ang sitwasyon. Hindi pwede, ang pambansang Diyos ng pagkain ay pag-asa para umunlad ang bansang sentral. Ito rin ang kinabukasan ng pagluluto sa bansang sentral. Hindi ito dapat itigil. Lao Jiao, kumalma ka. Ang pagluluto sa bansang sentral, di nga maprotektahan ngayon. Paano pa natin iisipin ang kinabukasan? Luis, hinahanap ka ng matandang gago na apelidong ba? Mga hamak na taga-bansang sentral, ito ang kapalit ng paghamak ninyo sa amin. Nagpadala ng mensahe si Ginoong Kenji. Ibigay ninyo ang sekretong recipe, lumuhad at humingi ng tawad. At maaari pa kaming magpatawad. Kung hindi, Pasensya na. Matanda ka na, malambot ang buto mo. Matigas ang buto ko. Di ako kayang lumuhod. hoy, Luis, ano ang gagawin natin? Huwag kayong mag-alala. Gawin na lang natin ang sinabi ni Manager Kian. pupunta na ako para sabihin sa production team, natigil na ang pambansang Diyos ng pagkain. Palakasin natin ang promotion. Bukas, bagong sangkap ang ipopromote natin. Bagong sangkap? Bakit ako tinitingnan niyong lahat? Yun ang sinabi ni Boss Kian, magtipid at maghanap ng bagong kita. Kung hindi tayo makakatipid, maghahanap na lang tayo ng bagong pagkakakitaan. Ay, malawak ang bansang sentral, sagana sa likas na yaman. Puno ng mga talentadong tao, ang paghahanap ng bagong sangkap. Madali lang yan. Pero itong sangkap na hindi pa napapatunayan. May kakain ba? Huwag kang mag-alala, ang sangkap bukas ay siguradong magpapabigla sa lahat. Kenji, mukhang nabigo ang plano mo. Paumanhin. Ginoong Andre, minaliit ko ang pagkatao ng mga taga-bansang sentral. Sa tingin ko dapat pa rin nating pahinain sila. Halimbawa, sa buong mundo, ipagbawal ang kanyang programa. Mali ka, Kenji. Alam mo ba kung paano mangisda? Ang paglaban sa isdang nagpupumiglas ng husto ay ang pinakakalokohan. Kung sila mismo ay bukas palad na, nagbahagi ng kanilang mga recipe, bakit hindi natin tanggapin?
Naintindihan ko na, Ginoong Andre. Tandaan mo. Ang mga sangkap, pagkain, at kagamitan sa pagluluto, ang pamantayan ng pagkain, at maging ang kultura ng pagkain, ay nasa ating mga kamay. Ang maliit na Diyos ng pagkain ng bansang sentral, kaya pa kayang buhayin niya ang buong bansa? Ha, ganun ba? Ginoong Andre, hindi lang kamangha-mangha ang iyong pagluluto, malayo pa ang iyong pananaw. Ha 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 ha. Talagang ikaw ang huwara ng mga chef, ang pamantayan ng Diyos ng pagkain. Tutuloy ako sa pag-aaral, kay Ginoong Andre. Hindi ko alam kung ano ang ihahanda ng Diyos ng pagkain. Ano ang ihahanda ngayon? Ayos naman ang secret recipe, pero ang mahal ng mga sangkap. Sobrang taas na ng presyo ng soybeans. Patong-patong na ang presyo ng tofu. Basta maging chef ako. Hindi importante kung mahal ang sangkap. Ipinagbili ko na ang kotse ko. Ito na ang huling pag-asa ko. Maraming salamat sa lahat ng naririto, at sa mga kaibigan natin online, sa suportan nyo sa programa namin, Pambansang Diyos ng Pagkain. Ngayon, hindi natin pag-uusapan ang secret recipe. Sa halip, pag-uusapan natin, ang mga sangkap na nadiskubre ko sa Bansang Sentral. Paano magkakaroon ng bagong sangkap sa bansang sentral? Imposible. Ayon sa mga eksperto, hindi maganda ang klima at lupa sa bansang sentral. Ang lasa at nutrisyon ng pagkain ay hindi umaabot sa standard. Peke lang ito. Kahit patayin niyo ako ngayon, o itulak niyo ako sa bintana, hindi ako kakain ng kahit isang subo ng pagkain, gawa sa sangkap ng bansang sentral. Nakakatawa. Sangkap ng bansang sentral, kahit ang mga taga rito ayaw kumain yan. Anong irerekomenda mo? Tama, ay anunsyo mo na ang secret recipe. Kung hindi, unfollow kami. Luis, ginawa kang Diyos ng pagkain. Pinapakain mo ng damo ang mga taga-bansang sentral? Gago ka, Mateo. Bakit ka nandito ulit para manggulo? Mga guard. Nasaan ang mga guard? Huwag ka nang umalingaw-ngaw, Presidente Leo. Ang mga guard mo, naayos ko na. Ano ngayon? Nagmamadali kang paalisin ako? Natatakot ka ba na mabuko ko ang panloloko ninyo? Anong panloloko? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Kung ano-ano pa ang sinasabi ko, gamit ang pangalan ng mahal na Diyos ng pagkain para sa lahat. Nagkalat kayo ng mga lihim na recipe para umakit ng tao. Tapos, dahil sa kakulangan ng mga sangkap, maglalabas kayo ng lokal na sangkap para kumita ng malaki at saka tatakas. Kung ano-ano pa ang sinasabi ko, hindi ko inakala na ganito kababaw ang pamamaraan ninyo. Ilang pirasong damo lang ang ipinapasa ninyo sa lahat kahit ang test report. Ayaw ninyong gastuson? Mahal na Diyos ng pagkain. Nakuha ko na ang test report. Ang ganda ng resulta. Bakit ninyo ako tinitingnan? Hindi ba ako nahuli? Zhao Guam. Bilis, bilis. Meron talagang test report? Baka naman. Isa lang itong, maayos na pakana? Sabi ko na nga ba, paano naman pwedeng? May libreng pagkain, walang kwentang Diyos ng pagkain, walang kwentang pangarap na matuto ang lahat magluto. Sa tingin ko, pera lang sa patakan natin ang habol nila. Hanggang sa punto na, ginamit ninyo si Zhao Guam bilang tao-tauhan? Kumpleto na ang mga artista. Oras na para ibunyag ang presyo, di ba? Magkano? Lahat, bibilhin ko. Ang bait mo, Ginoong Mateo. Salamat sa pagtangkilik. 200,000. Magkano daw? Isang platong damo, 200,000 ang singil mo? Isang piraso, 200,000. Luis, hayop ka, walang konsensya, mabait si Ginoong Mateo, binili pa ang sangkap mo, hindi ka man lang nagpasalamat, ginipit mo pa siya. Pasensya na. Ako, iba ang presyo depende sa bumibili. Sa ordinaryong tao, libre. Pero kayong dalawa, sisingilin ko kayo ng bayad pinsala sa aking damdamin. Dahil kapag nakikita ko kayo, nasusuka na ako. Ikaw, Ano ka dyan? Kung wala kang pambili, umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang aming live stream. Bibilhin ko. Siyempre bibilhin ko. Muntik na akong maiba ng usapan dahil sa inyo, pero bilang mamimili, karapatan kong malaman ng basic info ng sangkap, di ba, Chef Luis? Bakit hindi mo gawing gawa, ha? Hindi. Bakit hindi mo ulit ipakilala sa lahat? CJ, kung may kailangan ang customer, siyempre susundin ko. Ang sangkap na ito, malambot at masarap ang lasa. Espesyal ang lasa at ligtas kainin. At sagana sa sustansya. Karaniwan lang ito sa bansang sentral. Espesyal ang hugis. Tinawag ko itong kutsay. Ikaw lang ang nagsasabing ligtas, ligtas na? Ikaw lang ang nagsasabang masustansya, masustansya na? Kung hindi ka naniniwala, kumuha kami ng mga kilalang testing agency mula sa loob at labas ng bansa. Naglabas sila agad ng test report. Madaling dayin ang mga resulta ng pagsusuri, maliban na lang kung may subok muna. Siyempre, pwede. Mga kaibigan na narito ngayon. Sino ang gustong? Hoy, hindi. May angkop akong tao dito. Dapat malapit na siyang dumating.
Mateo, ano ba ang ibig mong sabihin? Kumuha ka ng patay para subukan ng pagkain? Isa siyang bihirang, malubhang allergy patient. Para sa kanya, kahit anong sangkap ay parang lason. Kaya perpekto siyang gamitin para magsubok ng pagkain. Nakikita mo ba? Maaari nating makita sa reaksyon niya kung maganda ba o hindi ang sangkap. Kung wala siyang reaksyon, ibig sabihin, ang sangkap na ito ay siguradong peke. Nanggugulo lang kayo. Kami. Hoy, ang magaling na chef, hindi pumipili ng kliyente. Kung kayo ang pipili, na siya ang magsubok. Wala akong tutol. Ang bango, bukod sa sariwang amoy ng itlog, mayroon pang amoy na hindi ko pa naamoy dati. Ito ba ang amoy ng Gyukai? Gusto kong tikman. Ayoko talaga ng itlog. Pero ngayon, iba ang pakiramdam. Gusto kong kumain. Baka ang paglalagay ng Gyukai, ang tamang paraan para lutuin ang itlog. Ang ganda ng amoy, nakakagutom. Baka totoong sangkap talaga ang Gyukai. Walang reaksyon ang pasyente. Mukhang nag-aalala lang ako ng walang dahilan. Tapos na ang espesyal na at itlog. Pwede mo nang ipasubok sa tao mo. Titingnan ko nga kung gaano keto to ang sangkap mo. Alam kong peke ito. Mateo, hindi ba't may food allergy yung hinahanap mo? Bakit parang ang saya-saya niyang kumain? Baka ikaw rin ay isa sa aming mga tau-tauhan. Ang pangit naman ng pag-arte mo bilang tau-tauhan. Imposible. Imposible yan. Hindi ba't may sakit siya? Tama, hindi siya inatake ng allergy niya. Peke siguro ang mga sangkap na yan. Kumain ka ng pekeng sangkap, may nararamdaman ka bang kakaiba o masama? Wala naman. Parang ang init-init at ganang pakiramdam ko. Mas masigla pa ako ngayon kaysa dati. May kakaiba talaga dito. Subukan mong pakiramdamang mabuti. Kung may sasabihin man akong kakaiba, kung may kakaiba man. Pwede bang ituring na kakaiba ang pagtayo ng todo? Matanda ka na, tumatayo ka pa ng todo, kalokohan yan. Ito nga ang kakaiba. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, ang kutsay ay nakapagpapalakas ng atay at bato. Sa madaling salita, nakapagpapalakas ito sa lalaki. Ayos. Kaya pala kahit matanda na ang pasyenteng ito, kaya pa niyang tumayo ng todo. Saan ba makakabili niyan? Ang ibig kong sabihin, kailangan ito ng kaibigan ko. Naalala ko, parang nakita ko ang ganitong gulay, sa tabi ng taniman. Ay, ang gandang sorpresa. Maya-maya ay ibabahagi namin ang pamantayan sa pagpili ng kutsay at ang lihim na recipe ng kutsay con itlog. Siyempre, pwede rin kayong bumili sa kusina ng swerte at sa aming bahay kainan ng lasa ng dekalidad na kutsay. Mabuhay at welcome! Malawak at sagana ang bansang Central. Marami pang sangkap tulad ng kutsay, tulad ng lotus root at water celery sa tubig, matsutake at uod ng pukyutan sa kabundukan, at iba pa. May gustong maglaro ng blockade. Sa tingin ko, sobra lang siyang nag-iisip. Sa tingin ko, sobra lang siyang nag-iisip. Ang kutsay na ito, totoo bang nakapagpapalakas ng libog? Oo, Ginoong Andre, may pinatry na ako. Ang kutsay, pagkatapos ng simpleng paghahanda, nakapagpapalakas na ng libog. Siyempre, ang pinakamabisa. Yung kanyang sikreto pa rin. Ganun ba kagaling? Kenji, padalhan mo nga ako sa bahay ng ilang tapos na produkto, susubukan ko mismo. Kenji, ano sa palagay mo? Yung mga huling sinabi niyang sangkap, totoo ba o peke? Kahit hindi natin nalaman ang paraan ng pagluluto, base sa resulta ng pagsusuri, malaki ang posibilidad na tunay na mga sangkap. Buisit. Maaga palang matatapos na ang embargo sa mga sangkap. Pero, di pa man nakalipas ang 2 araw. Nakadiskubre ang bansang sentral ng bagong sangkap na napakalakas ang bisa. Siyempre, hindi mapakali ang 5 malalaking grupo. Meron silang mensahe sa akin. Tatapusin na nila ang embargo at makikipagkalakalan sa bansang sentral para sa kutsay. Mga kapitalistang nakatingin lang sa kasalukuyan. Nakakainis. Swerte ng bansang sentral. Nakaligtas sila. Dati, minamaliit ko talaga siya. Sino ba ang mag-aakala na gagamitin niya ang kutsay para makalabas sa problema? Buisit. Ano po ang nangyari, Ginoong Andre? May balita ako. Nagsumite ulit ang bansang sentral sa samahan ng pagkain ng iba't ibang mga sangkap. Kenji, hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Ang Diyos ng pagkain ng bansang sentral, kailangan mawala. Ano, sa isang programa lang niya. Nasira na ang embargo sa mga sangkap ng bansang sentral, mga sikreto, at maging sa opinyon ng publiko sa loob ng maraming taon. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako. Babangon ng industriya ng pagkain ng bansang sentral.
Luis, ang nakaraang episode natin sa internet ay sobrang nag-trending. Naging super sikat ang kutsay sa buong mundo. Tingnan mo, yung mga advance booking. Para sa susunod na episode natin, lampas 1 bilyong tao na. Talagang matagumpay na ang ating programa. Simula pa lang ito, President Luis. Huwag mong kalimutan ang ating layunin, na matuto ang bawat mamamayan ng Bansang Sentral na magluto, na ang culinary scene ng Bansang Sentral ay umabot sa rurok ng mundo. Ay, wag mo akong tawaging Presidente Luis. Bianca na lang ang tawag mo sa akin. Actually, curious na curious ako. Yung kutsay, totoo bang pampalakas yun? Siyempre naman. President Luis. Ay, hindi pala. Bianca, gusto mo bang subukan? CJ, dito. Mahal na Diyos ng pagkain. Magandang balita. Magandang balita. Yung 5 malalaking food conglomerates ay binuwag na ang kanilang pahayag. At sabi pa nila, gusto nilang palakasin ang pakikipagtulungan sa atin para mas madami pa tayong masupply na kutsay. TSK, mga taong oportunista, sila rin ay. Hoy kayo, bakit parang hindi kayo masaya? Masaya kami. Masaya kami. Boss Zhao, bakit ikaw lang ang dumating? Nasaan sina Boss Kian at iba pa? Pumunta si Xiao Ma sa venue ng celebration banquet, bigla ang sumakit ang tiyan ni Lao Chen. Kaya, ako lang ang pumunta dito para hanapin kayo. Boss Zhao, kailan ka kaya matutulad kay Boss Kian? Na marunong tumingin ng sitwasyon, Presidente Luis, ano-ano pong sinabi ninyo? Wala. Ang ibig sabihin ni Bianca, dapat pumunta na tayo roon agad. Baka mainip na sila sa paghihintay. Tama, tama, tama. Lumitaw na ang target. Magsihanda sa inyong mga posisyon. Ang kapal talaga ng mukha ni Chen. Pagkatapos kong mag-curve, hindi na kami hinintay, pumalis na lang siya, tapos pinapabilis pa ako. Eh bakit hindi ka pa bumilis at pumunta roon, Boss Zhao? Huwag kang mag-alala, Presidente Leo. Ako, bilang nakatatanda, hindi ko kayo pababayaan. Salamat nga pala talaga, Boss Zhao. Paano ka ba nagmamaneho? Mag-ingat kayong lahat. Ambush ito para sa atin. Gusto niyo bang mamatay? May iba pa ba? Teka, bakit ang bilis ng ambulansya? Maligayang pagdating sa 15 na, paligsahan ng Diyos ng pagkain ng mundo. Una sa lahat, isang mainit na pagbati sa nakaraang kampyon, ang hari ng French fries, ang dakilang manlilikha ng pagkain, ang Panginoon ng pagkain, Ginoong Andre mula sa bansang Kanluran. Diyos ko, Ang Diyos ng pagkain. ngayon naman, pakisalubong ang mga kalahok mula sa iba't ibang bansa. Ginoong Andre, nabigyang lunas na ang bagay na iyon. Linis ba ang pagkakagawa? Huwag kang mag-alala, 3 hakbang ang pinlano namin ni Jiba. At ginamit pa namin ang mga ahenteng pasabog na nakatago sa Bansang Sentral. Yung ambulansya sa lugar ay pira-piraso na dahil sa pagsabog. Kapag sumakay siya sa bitag na iyon, tiyak na hindi siya makakaligtas. At sa wakas, ang koponan mula sa Bansang Sentral na wala pa rito, 5 minuto na lang bago magsimula ang paligsahan. Ayon sa mga patakaran, ang sino mang mahuli ay matatanggal. Sana'y makarating ng maayos, ang mga kalahok mula sa Bansang Sentral. Nawala pa sa paligsahan ng Diyos ng pagkain ng Bansang Sentral? Sayang, gusto ko pa namang magtanong sa kanya ng iba pang paraan ng pagluto ng sibuyas dahon. Wala ka ng pagkakataon. Balita ko, ang Diyos ng pagkain ng Bansang Sentral ay namatay sa isang teroristang atake. Nakakalungkot naman, ang sibuyas dahon ang nagligtas sa aking pamilya. Amen. Pagpalain nawa ang kanyang kaluluwa. Malaking ambag ito ni Jiba. Hinihiling niya na suportahan natin siya bilang kapalit na kalahok para sa Bansang Sentral. Mga ginang at ginoo, isang malaking karangalan para sa akin ngayon, ang makapaglahok para sa koponan ng Bansang Sentral. Hayop ka. May lakas ka pa ng loob. Hayop ka. Siya yon, tagapagligtas ng mga lalaki sa buong mundo, ang pinakadakilang sangkap ng siglo, ang tagapagtuklas ng tae. Mabuhay nating tanggapin si Diyos ng pagkain ng Bansang Sentral, si Luis. Diyos ng pagkain ng Bansang Sentral, sinusuportahan kita. Tandaan mong maglabas ng mas marami pang mga lihim na recipe na may tae. Para kang Diyos na nagligtas sa dangal ko, nagligtas sa pamilya ko. Amen.
Sa buong lugar, wala man lang isang manunood mula sa bansang sentral. Mukhang sa pagkakataong ito, mag-iisa tayong lalaban. Ay, pasensya na. Sa katawan ni Ginang, Bianca, bagamat walang malalang sugat, ang noo niya ay tinamaan ng tumilapon na bato. Sa ngayon ay nasa estado siya ng pagkawala ng malay. Kung madyay gising man siya, ay nakasalalay na sa tadhana. Paano nangyari ito? Hindi ba't ako ang may sistema? Maaari mo ba siyang iligtas? Nabubuo ang sariling gawain. Tapos na ang pagbuo. Gawain, makuha ang titulong Diyos ng pagkain ng mundo. Gantimpala, pagpapagaling kay Bianca. Takdang oras, 5 araw. Tinatanggap ba? Tinatanggap. Diyos ng pagkain ng mundo. Ako lang ang karapat-dapat. Umalis ka. Narito na ang huling kalahok, kaya't pakiusap, umalis na ang mga hindi kalahok, magsisimula na ang paligsahan. Ipapahayag na ngayon ang bagong mga patakaran. Nakaposisyon na ang lahat ng koponan. Ipapahayag na ngayon ang bagong mga patakaran ng paligsahan, upang mapalago ang pag-unlad ng pagkain sa mundo. Matapos pag-usapan at aprubahan ng World Food Association, ang paligsahan, mula sa paghahambing lamang ng mga putahe, ay magiging paghahambing ng mga kagamitan sa pagluluto, sangkap, sekretong recipe, at kultura ng pagkain. 4 na aspeto ang pagtutuunan, walang itinakdang partikular na hurado. Kayabang-yabang ng mga taga-bansang sentral, nangangarap maging Diyos ng pagkain ng mundo? Panaginip lang yan. Kayo, makinig kayong mabuti sa mga patakaran, kung hindi, matatanggal kayo. Mamamatay kayo. May 6 na koponan na sasali sa paligsahang ito. Kailangan ninyong sumiping, upang matupad ang gawaing nakasulat sa inyong siping. Ang bawat siping ay may 5 antas ng hirap mula S hanggang D. Makakatanggap ng puntos kung matagumpay. 10 beses na bawas sa puntos kung mabaygo. Matatanggal kung negatibo ang puntos. Ang may pinakamataas na puntos, ang magiging Diyos ng pagkain ng mundo. Sa paligsahang ito, idinagdag ang food points. Ito ay kinakalkula mula sa nakaraang mga resulta ng bawat koponan. Ang food points ay maaaring gamitin para mabawasan ang puntos na ibabawas sa pagkabigo. Maaaring mag-apply para ibaba ang antas ng gawain. Narito ang puntos ng bawat koponan. Ito ay malinaw na laban sa amin. Hindi ito patas, tutol ako. Hindi tinatanggap ang pagtutol. Kung may sisihin kayo, sisihin ninyo ang napakasamang record ng koponan ng bansang sentral. Ang bansang kanluran ay may napakaraming puntos. Walang katapusang pagkakataon para magkamali. Ano ang ipanglalaban mo sa akin? Kaya, para sa unang paghahambing ng resulta, magsisimula na ang pagsiping. Una, ating pakikinggan ang Diyos ng pagkain ng bansang kanluran, si G. Andre. Ang bansang kanluran ay nakakuha ng antas B na hirap. Ibaba sa pinakamababang antas. Gumamit ang bansang kanluran ng 4 na food points. Ang antas ng hirap ay ibinaba sa antas D. Ang natitirang puntos ng bansang kanluran ay 1696. Ngayon naman, pakikinggan ng iba pang mga koponan para sumiping. Sa wakas, pakikinggan ang manlalaro ng koponan ng bansang sentral para sumiping. Nakakalungkot, ang koponan ng bansang sentral ay nakakuha ng gawaing may antas A na hirap. Nais ba ninyong ibaba ang antas? Ang bansang sentral ay may 1 punto lamang. Hindi man lang umabot sa pinakamababang kailangan para bumaba ng antas. Tagapag-ulat, huwag kang magbiro. Hindi pinili ng koponan ng bansang sentral na bumaba ng antas. Kaya, ayon sa mga patakaran ng paligsahan, una nating ibubunyag ang pinakamahirap na gawain. Ang gawaing napili para sa koponan ng bansang sentral ay, sa loob ng 12 oras, gamit ang isang kalawanging kutsilyo, mag-ukit ng narcissus sa isang bloke ng tokwa. Walang dapat maging depekto. Ay nako, grabe naman ang gawaing yan. Ang gawaing ganyan, baka ang Diyos lang ang makakagawa.
Mga taga-bansang sentral, kung hindi kayo kontento, maaari kayong pumili na bumaba ng antas. Nakalimutan ko, wala kayong puntos para bumaba ng antas. Ang galing. Ang paligsahan ay magsisimula sa manlalaro na may pinakamataas na antas ng kahirapan. Kaya, ang koponan ng bansang sentral, magsihanda kaagad. Magsisimula na ang paligsahan. Mga taga-bansang sentral, huwag na kayong magpumiglas, sumuko na kayo. Imposible. Ang cute-cute mo naman. Ginugulo mo ang paligsahan. Lumabag ka sa patakaran. Nasaan ang referee? Referee, ang paligsahan. Walang referee. Siya, patay na. Hindi naman pumasok si Kenji sa kusina ng kalaban. Kaya hindi ito paglabag. At saka, bilang isang chef, sa anumang sitwasyon, kailangang mag-focus. Mukhang hindi pa siya karapat-dapat. Isang perpektong likha. Sa harap ng lahat, ang Diyos ng pagkain ng bansang sentral, ay gumawa ng himala. Ang galing talaga sa paggamit ng kagamitan sa pagluluto. Hoy, mahal, halika't tingnan mo ang obra ng Diyos. Ito talaga ang pinaka-perpektong sining, na nakita ko sa buong buhay ko. Pwede palang panoorin ang pagkain. Mabuhay ang Diyos ng pagkain. Ang galing ng Diyos ng pagkain. Ang galing ng Diyos ng pagkain. Kayong dalawang cute, gusto nyo pang makaapekto sa pagganap ng mahal na Diyos ng pagkain, panaginip lang yan. Boss Zhao. Pakikiusap, tulungan mo kaming makipag-ugnayan kay Boss Kian. Kailangan nating mag-isip ng paraan, kung hindi, matatalo tayo sa bandang huli. Hindi ba't nanalo tayo sa unang round? Maganda naman ang takbo ng laban. Hindi. Palagi tayong nasa loob ng patakaran ng kalaban. Kapag natalo tayo kahit isang beses, tapos na tayo. Kung gusto nating manalo, kailangan nating lumabas sa patakaran. Kayong lahat ang nagpilit sa akin ito. Kahapon sa paligsahan ng kagamitang pangluto, maliban sa koponan ng bansang sentral, lahat ng ibang koponan ay pumili na magpababa ng antas ng hirap. Narito ang iskor ng bawat koponan. Kaya't ipagpatuloy natin ngayon, ang labanan sa sangkap ng pagkain. Una, ating papurihan, ang may pinakamataas na iskor, ang Diyos ng pagkain ng bansang sentral. Ang koponan ng bansang sentral ay nakakuha ng pinakamahirap na S-rank na piraso. Ang misyon ay gumawa ng isang putahe gamit ang isang sangkap na naglalaman ng 10 magkakaibang lasa. Ano ba yan? Ang misyong ito na S-rank ang hirap. Parang hindi naman talaga para matapos, di ba? Isang A-rank na piraso lang. Anong malas ang sumapit sa bansang sentral? Maaaring maalis na sila ngayong araw. Dahil sa kayabangan mo kahapon, parang ang titulo ng World Food God ay nasa kamay mo na. Ngayon, ipagpatuloy mo ang paglaban. Ang koponan ng bansang sentral ay nakakuha ng pinakamasamang piraso. Ating papurihan ang susunod. Bakit hindi mo ako tinanong? Kung pipiliin kong magpababa ng antas. Ikaw, gusto mong magpababa ng hirap ang iyong food points. Wala akong points. Pero meron ka. Walang patakaran sa paligsahan na hindi maaaring ilipat ang food points, di ba? Wala nga namang patakaran tungkol dyan. Pero sa paglilipat ng points, kailangan munang pumayag ang may-ari. Ako, hindi pumapayag. Ikaw, dapat mamatay ka. Walang saysay ang hindi mo pagsang-ayon. May magpapasang-ayon sa'yo. Baka, Kenji, ang iyong mga puntos ay dapat ilipat sa kagalang-galang na Ginoong Leo. Kung hindi, paalisan ka sa pamilya. Ano? Gago ka. Ang yabang mo. Ang laki ng mga salita mo. Gago. Ako si Ken. Ginoong Kenji. Ikaw, naghihimagsik ka. Poong pinuno. Paumanhin po, poong pinuno. Mahal na bisita mula sa silangan. Ikaw, dapat ay magpakita ng paggalang. Kung hindi, papatayin ka ng aming mga batas.
Kung ayaw ng Diyos ng pagkain ng silangan, hindi ko alam kung ano ang isipin ng ibang mga koponan. Ako, mula sa Pransya, ay handang ilipat ang lahat ng aking puntos sa pagkain, sa Diyos ng pagkain ng Sentral. Ako, ang Diyos ng pagkain ng Aprika, ay handa ring ilipat ang lahat ng aking puntos sa pagkain, sa Diyos ng pagkain ng Sentral. At ako rin. Ang Timog ay handa ring sumang-ayon. Anong nangyayari? Kahapon, magkakasama kayong lumaban sa Sentral. Bakit ngayon, sabay-sabay kayong sumuko? Hindi ako nagulat na sumuko ang Pransya, pero anong nangyari sa ibang bansa? Anong mahika ang ginamit mo? Hulaan mo. Nagulat ka. Wala akong mahika, mayroon akong cheat. Pinag-initan mo ako, kaya sisirain ko ang inyong mga pwesto. Tingnan natin kung paano ka maglalaro. Gagawa ako ng mga espesyal na reset, batay sa inyong mga sangkap. Ang Central, numero 1. Mga kaibigan mula sa Timog. Maligayang pagdating sa Central. Ang galing ng pagkain ng Sentral. Ang mga puntos ng silangan, sa'yo na. Kahit nakuha mo na, ang puntos ng lahat, ng mga koponan, ano naman, hindi pa tapos ang laban. Ang target ko ay palaging maging pandaigdigang Diyos ng pagkain. Kaya, Ako'y aatras. Ako'y aatras. Ako'y aatras. Ano, pinapaatras mo ang ibang koponan, para ipakita ang iyong kapangyarihan? mukhang naalala mo na. Naaktiba ang patakaran, isang labanan hanggang kamatayan. Para magpasya ng panalo. Paumanhin po, Ginoong Andre. Nalaman ko na ang lahat, ang lalaking iyon. Gumagamit ng espesyal na recipe ng pagkain. Nakikipagkalakalan sa iba. Ang espesyal na pagkain ng aming bansang silangan ay sashimi ng seafood. Kaya, hindi, ako ang dapat humingi ng paumanhin sa iyo. Nauna mong nakita ang banta niya. Ngunit hindi ko ito pinansin. Kaya lumaki siya hanggang sa ganitong punto. Bukas, maglalaban kami hanggang kamatayan. Hindi ba kaibigan mo si Balao mula sa bansang Sentral? Nais ko sana na. May mensahe sina Lao Chen at Xiao Maria. Maayos ang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Minsan naiisip ko talaga, tunay ka bang Diyos? Kung hindi man, paano ka nagkaroon ng napakaraming recipe? Isa lang akong ordinaryong tao. Maswerte lang talaga. Ayaw na ayaw ko sa mga taong nagmamayabang ng palihim. Kumusta na si Chairman Liu? Ayan, ang Saturday ko, wala si Fang Yi. Huwag kang mag-alala. Tiyak na makukuha ko ang titulo ng Diyos ng pagkain ng mundo. Siya. Tiyak na magigising din siya. Maligayang pagbabalik sa inyong lahat. Sa paligsahan ng Diyos ng pagkain, masasabi nating maraming pagsubok ang naganap sa paligsahang ito, na nangangailangan pa ng isang deadly duel, upang matukoy kung sino ang tunay na panalo. Kaya, ating pakisilipin ang dalawang maglalaban sa deadly duel, ang Diyos ng pagkain mula sa bansang Kanluran, Ginoong Andre. Andre. At ang pinakamalaking dark horse sa labanang ito, ang Diyos ng pagkain mula sa bansang Sentral, si Luis. Diyos ng pagkain. Narito ang mga patakaran ng deadly duel. Pareho silang magluluto ng nakapiring sa iisang silid. Pagkatapos, kukuha ng bahagi ng kanilang niluto at itatakip ito upang hulaan ng bawat isa kung ano ang mga sangkap na ginamit. Ang makahula ng tama ang siyang magwawagi. Ano, kahit nakadilat ako, hirap na hirap akong magluto. Ngayon, pipiringan pa sila. Kaya pala tinawag na deadly duel. Kapag nagkamali sa paggamit ng kutsilyo habang nakapiring, maaaring masugatan, o kaya'y mamatay. Tama ang sinasabi ng mga manunood. Sinusubok sa deadly duel ang pangamoy at muscle memory ng isang chef. Dahil sa mataas na panganib, pinapayagan ang pag-urong. Handa na ba ang dalawang manlalaro? Upang maiwasan ang pandaraya, walang anumang surveillance device sa lugar ng paligsahan. Mangyaring maghintay ng mabuti. Sa itsura pa lamang, medyo nahuhuli ang Diyos ng pagkain ng bansang Kanluran. Ngayon, simulan na ninyong hulaan ang mga sangkap.
Ang iyong putahe ay may mabahong amoy ng herring, at ang malansa at mabangong amoy ng karneng tupa. May halong amoy pa ng manok, ngunit naamoy ko pa rin ng banayad at mabangong amoy ng karne ng kalapati. Hula ko, karne ng kalapati ito. Pinaalala ko sa'yo. Ang akin, hindi ito karne. Imposible. Sigurado ka ba? May pinatutukan si Jiba sa mga sangkap mo. Ang dinala lang sa iyo ay herring, kordero, manok, at karne ng kalapati. Tama rin ang signal. Gusto mo akong lokohin? Walang pag-asa. Ngayon, ikaw naman. Matalinong paraan, gumamit ka ng malapot na sabaw ng manok at pampalasang may malakas na lasa. Paulit-ulit na binabad ang mga sangkap upang lubusang itago. Lenny, isang bahagyang amoy ng pritong patatas ang nagtulak sa iyo. Sa iyong plato ay isang pirasong pritong patatas. Mabuti, matalas ang iyong pang-amoy. Itong round na ito, patas tayo. Hindi, mali ka. Ikaw ang talo. Hindi ako naniniwala. Paano may taong? Kayang takpan ng amoy ng itlog gamit ang lasa ng karne? Kahit ako, ang World Food God, hindi ko magawa. Bakit mo kailangan gawin yon? Mukhang malinaw na ang resulta. Mga kababayan, isang bagong World Food God ang isinilang. Siya ay mula sa bansang sentral, si Luis. Food God. Binabati kita sa pagtapos ng misyon. Si Bianca ay ginagamot. Paano nangyari yun? Yung vendor na yun, paano siya nanalo? Wala na. Tapos na ang lahat. Andre, hayop ka. Lahat ng ari-arian ng pamilya Son, naipusta ko sa'yo. Ikaw. Lolo. 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 Si Luis. Ang nanalo. Ang pamilya Son. Wala na. Lolo. Luis, papatayin kita. Ginoong Andre, anong nangyari sa'yo? Ako ang food god. Kung hindi ko kaya, hindi mo rin kaya? Nababaliw na ba talaga si Ginoong Andre? Ginoong Andre. Pera. Marami akong pera. Bilasin nyo. Bigyan nyo ako. Pera. Bigyan nyo ako ng pera. Bigyan nyo ako ng pera. Gusto kong lumipad. Pinilit ako ni Mateo, kaya nga ako sumama sa kanya. Ang totoo, ikaw pa rin ang mahal ko. Basta tanggapin mo ulit ako. Sinusumpa ko, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Talagang kahit ano. Tingnan mo ako, ang suot ko ngayon, iyong paborito mong damit. Sa loob. Ay, basta tanggapin mo ulit ako. Ipapakita ko sa'yo mamayang gabi. Lani, putang ina mo. At ikaw, Luis, sinira ninyo ang buhay ko. Papatayin ko kayong dalawa. Ano pang hinihintay ninyo? Tulungan niyo siya. Maliban sa dalawang sweethearts na yan na nagkarma, wala namang ibang kailangang iligtas. Ako ang pinaka-nangangailangan ng tulong ngayon. Paano ka ililigtas? Siyempre, iligtas mo ang puso kong umiibig sa'yo. May pangarap ako na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Iyon ay ang kusina ng bansang Central, ay may pasa sa buong mundo. Kailangan mo akong tulungan. Paano kita matutulungan? Tulungan mo akong magkaanak ng volleyball team. Hindi, football team. Kung hindi, ang galing kong ito sa pagluluto. Kanino ko ba ipapamana? CJ,